So good afternoon everyone. What a cloudy afternoon to us, no? Sa mo adiri kay kanang gidagom bisan ugod to pa. So I am here in front of the camera to tell you about the reproductive parts of plants and modes of reproductive parts of plants. So no, so dito sa reproductive parts in plants and their function. So, ang mga halaman tulad ng mga hayop ay may mga espesyal na bahagi na nang responsable para sa pagpaparami. Ang mga bahaging ito ay karaniwang matatagpuan sa mga halaman o na namumulaklak or angiosperm, sa mga halaman na hindi namumulaklak or gymnosperm. So, ang mga bahagi ng papaparami ay matatagpuan sa mga core. So, I have here the picture of a flower kung sa ilang process sa mga or sa ilang mga functions sa ilang functions sa kanang part silahang kanang kuan kanang ilahang plants. So first is stigma. So yung stigma is receives the pollen grain. This is the site of pollution. So mo ni ang stigma kani siya, stigma. And then sa female part ni siya, female part. So female part, then dili na siya is style. So, muna siya ang style. Dili siya. So, ang stigma dito sa upper. Sa style naman po is dito sa lower. So, connects the stigma to the ovary. A pollen tube grows downward in the style after pollination. So, muna to siya ang style. And rin ito sa ovary. So, ang ovary contains the ovulus, develops into the fruit after fertilization. So, mo na siya. So, diri nga side is ang ovulus. And then, this part man pod is ovary. So, ang ovary, diri din. Sorry, namali. So, diri ta sa kilid. And then, ang ovulus is diri sa tunga. So, ang ovulus is contains the female reproductive cells, develops into seeds after fertilization. So, mo na siya ang mga style sa mga eyes kanang parts sa atuang female parts sa atuang flower. And diri po din ta sa male parts. So, ang male parts is anther. So, ang anther is mo na siya ang anther. Then, produces pollen grains which contains the male reproductive cells. And then, muna siya ang filament diri sa lower part. Filament connects the anther to the flower. And then, naapod tayo mga another parts of flower, neither to male or male or female. So, petals. So, muna siya no, petals used to attract insect into the flower. Usually, they are brightly colored. So, mo na siya daw ang petals. So, dili maklaro ang petals. Dani, no, sa ato ang picture, no, na blurred siya. So, that is the parts, the male and female parts of the flower. And then, I have here in my notes, no, that sa notes. So, mga halaman na namumulaklak, ito ang sa lalaking bahagi ng bulaklak is stamen. Binubuo ito ng anther kung saan ang pollen at filament ang tangkay na sumusuporta sa anther. Ang tungkulin ng stamen ay ang paggawa ng pollen at malalaman ng male gametes. So, dito na sa pistil or carpel. So, ito ang babaeng bahagi ng bulaklak. So, ito rin, binubuo ito ng stigma or tangkay na bahagi kung saan dumidikit ang pollen.
style. So, naman ito siya, ang style. Ano siya ang style? So, ang tangkay na nag-uugnay sa stigma at ovary kung saan nabubuo ang ovilus. Ang tungkulin ng pistil ay ang pagtanggap ng pollen at papahintulot sa fertilization ng ovilus. Ang fertilized ovilus ay nagiging mga bato. So, muna tanong, ang petals pod is part sa ang mga petals is ay ang mga kulay na bahagi. So, may ka ng mga brightening color, no, sa mga flowers na siya, no, na bahagi sa mga flowers na umaakit, no, sa mga pollinator, tulad ng mga insekto at ibon. Then, ang sepals, ang mga sepals ay ang mga berdeng bahagi na nakapalibot sa mga petals at pinoprotektahan ang bulaklak habang ito ay nasa usbong pa, no? So, like this siguro na, like, siya muna siya, no? Ito yung, sepals niya. Ito yung sepals na dinidescribe. Then, after that, so we will continue the different modes of reproductive in flowering and non-flowering plants such as moss, ferns, mungo, and others. So ang mga halaman na nagpaparami sa dalawang pangunahing paraan. So, two types, no? So, the sexual and the asexual. So, sexual. So, first is sexual. So, sa sexual, sa sexual is sa mga halaman na namumulaklak or angiosperms ay nagaganap ito sa pamamagitan ng pollination. And then, kung saan ang pollen mula sa stamen ay isang bulaklak na inililipat sa pistil ng isang pangbulaklak o sa parehong bulaklak sa kaso ng self-pollination. No? Dayon, sa mga halaman na hindi namumulaklak or gymnosperm, ang mga halamang ito ay gumagawa ng mga cone na naglalaman ng pollen at ovilus. Ang pollination ay kadalasang ginagawa ng hangin. Ang fertilized ovilus ay nagiging mga bato. Ang mga halimbawa ay ang mga pine tree at conifers. So, dito sa itong mga example is dito sa mosses. So, mosses are here, if maklaro ba siya. So, if dili siya maklaro na, mosses. So, ang mosses, ang mga lumot or mosses or lumot or, mga lumot. No? So, ang mosses sa Tagalog is lumot ay nagpaparami sa pamamagitan ng spores. Ang mga spores ay maliliit na selula na lumalaki upang maging bagong mga halaman. And ferns or pako. Katulad ng lumot, ang mga pako ay nagpaparami rin sa pamamagitan ng spores. Ang mga spores ay matatagpuan sa ilalim ng mga dahon ng pako. And same as in the mungo, no? The process of mosses and ferns are seen in mungo. So, we're continuing in the asexual. So, asexual, ang sexual is ang mga halaman na maaaring magpaparami ng asexual nang walang pagsasama ng mga gamit. Ang mga paraan na ito ay nabibilangan ng vegetative propagation. So, ang vegetative propagation, ito ay ang pagpaparami ng isang halaman mula sa bahagi ng katawan nito, tulad ng mga dahon, sanga, ugat. Ang mga halimbawa nito ay ang pagtatanim ng mga sanga na ang halaman tulad ng kamote, patatas, at iba pa. So, muna siya, no, ang vegetative propagation is itong mga sanga-sanga lang or
Sa example is kamote, patatas, what is other example? So murag wala naman siguro no kay kanang di man siya di man mamunga ng uban. Then spore formation. So ang spore formation tulad ng nabanggit sa itaas sa vegetative propagation. So ang mga lumot sa mosses. Sa mga lumot at pako ay gumagawa ng spores para sa pagpaparami. And then budding. Budding ang isang bagong halaman na lumalaki mula sa isang usbong ng katawan ng magulang na halaman. So ang example is like flower, what is the name of the flower? May alam ako na bulaklak na while sila ay rumarami, napaparami sila, or sa Bisaya is kanang gapang sanga, gapang tubo. Then ang katong yung mga sanga ayahang mga bagong turok nga kanang bagong turok nga sanga siya dapit sa lawas is pwede to siya nimo putlon, pwede rin mapungilon, and then itanom siya og balik. Like example is rose, no, pwede ka maputol og sanga sa rose, itanom nimo, then kato pud siya is kanang nalan siya sa down lang jud siya sa lawas, no, gakatay siya, gadaghan siya nga gadaghan, then ang uban nato pwede nimo siya pungilon tas itanom nimo siya. So nalimot lang ko sa pangalan sa yahang pangalan, basta na nga nga bulak. Das di na po din ta sa fragmentation. So fragmentation ang isang bagong basta bagong halaman na nababasag sa mga piraso. At ang bawat piraso ay lumalaki upang maging isang bagong halaman. So nababasag is katong bitong mabungkag na siya if maabot na sa panahon nga malaya siya. So naay mga bulak nga mabungkag. Then if mabungkag lahang bulak, ang katoy lahang mga kanang mga ilang parts sila hang bulak is muturok po just like sunflower. So dapat na lang ingon nga ang muturok sa sunflower is katong nasa tunga, no, nasa tunga sa yahang bulak, di ba? Ana siya lingin, tas lingin sa tunga, kato siya muturok. So if imo to siyang bungkagon, i-spread nimo to siya, muturok daw to siya. So like that is the fragmentation, no, kanang gikan sa bulak. Maramay mga uban no nga ang mga turok nila sa bulak lang, pag mabungkag sila, abot ang panahon nga muturok ra pud tong mga bungkag or kanang mga nakatag nga parts sila hang bulak. And that is all about the parts in plants and their function and modes of reproductive of non-flowering and flowering plants sa grade 5. And that's all. Thank you.